ensure yung safety ng ating mga kababayan. But you are assured by the DMW and the OWA, and of course in coordination also with the DFA, that we are checking, or we are studying and considering having a chartered flight given this situation. Thank you, Yusek Feli and Admin P. And Michelle of Rappler. Next is Ms. Marita Moahe of PNA. Hello po, good afternoon po. Yusek, yung pong sinabi ninyo kanina 311, sa Israel lang po yun. How about yung ibang mga bansa pa na nasa paligid ng Israel? Like, yun nga, sa Iran may 30 tayo doon na FW, although konti lang sila. Wala bang mga additional request for repat and yung other pang lugar doon? Parang wala pa tayong maraming OFWs sa Iran. If I can remember, I think there are about less than 50. 8 will be arriving. We were given notice by the DFA yesterday that 8 will be arriving on Thursday. 8 from Iran? Iran. Okay. Tapos, sa situation po, kumustahin ko lang po yung situation ng mga Filipino sa Qatar ngayon. Ano yung pakiramdam ng mga Filipinos doon ngayon? And meron bang mga additional advisories na ipinapalabas tayo, ang Philippine government, sa mga OFW? Medyo marami tayo doon. May number ba tayo? Nasa close to 270,000 ang OFW sa Qatar. Siyempre, kaninang madaling araw, first time nilang ma-experience yung gano'n, no? Makarinig ng bombahan. Talagang nagpapanik talaga sila kanina. Inassure sila ng ating embahada, led by our Ambassador Melicor, and we'd also like to express our gratitude to Ambassador Melicor dahil sa pag-assist niya kay SEC at sa ating mga repatriated OFWs. Of course, si Ambassador Eileen of Tel Aviv and Ambassador Sir Jordan. Mili Santos. Ambassador Santos of Jordan for helping us with this, no? So, kinabahan talaga sila kasi first time, di ba? Tapos kung mababasa mo yung mga balita, dahil merong base ang US doon, kinakabahan yung mga kababayan natin. Kaya agad-agad yung embahada, naglabas agad sila ng sa Facebook account nila. Yun din yung gusto nating panawagan sa ating mga kababayan. Maraming naglalabas ng peking balita, nananakot lang at nagdadagdag lang siguro. Siguro gusto nila maging viral. Gusto naming i-remind sila, medyo seryoso yung sitwasyon ngayon. Buhay ng mga OFWs na nakasalalay. So, ang panawagan namin, please follow yung Facebook pages ng DMW, ng DFA, ng OWA, at saka ng embassy na kung nasaan sila. Kasi real time kami nag-update at nagbibigay ng abiso kung ano dapat yung gawin pag nakarinig ng siren, pag may mga alarms, gaano katagal ka lang, ano yung advice na time na mag-react ka and all. So kami, yun ang aming number one na gustong gustong i-assure yung mga kababayan natin. Unang-una, ready yung DMW at OWA. Kung mag-decide silang mag-repatriate, Pilipinas, ready. Like itong 26 nating kababayan ngayon. Siguro, sabihin ko na rin, no? Kasi laging tinatanong anong matatanggap nung 26. On the part of OWA, 75,000 pesos. Sa parte naman ng DMW, another 75,000 pesos. 150,000 pesos. Bigay ko kay OIC Secretary kasi yung iba naming kasamahan sa gobyerno, meron ding mga bigay. Maliban sa financial assistance, so it's a combined financial assistance of 150,000 pesos, kaugnayan din natin ang Department of Social Welfare and Development for the Psychosocial Counseling Services, ang Department of Health for medical assistance and related medical needs,
Gayon din ang TESDA, sila ay merong commitment sa atin na mga training vouchers. At of course, kasama natin dyan yung ating mga partners sa National Reintegration Network, yung DTI, the Department of Agriculture, of course, the placement, at OST kung merong science-based programs. So, iba-iba naman ang services that will be offered by the different government offices. Ang importante dito, ang una nating mantra o yung una nating kailangan gawin is to assure the safety of our Filipino workers. That's why it's the Secretary himself who made sure na makikita niya yung kanilang kalagayan at kaya siya ay nagtungo sa Beirut at sa Jordan. So, and then you are assured also that we have reintegration measures and programs that are in place in partnership with different government agencies. Thank you. Yusek, thank you. Maybe you can talk about the NRN. Sinabi niyo na ba? Lahat? Last na lang po. If natakot yung ating mga OFW sa Qatar, I'm sure mas lalo yung mga yung mga family nila sa Pilipinas. Yeah. Kumusta po yung dating ng mga families na tumatawag sa inyo and nag-inquire? Yun Thank yung you po. gusto nating i-emphasize sa mga kababayan natin. Meron tayong national hotline, DMW OWA 1348. Ako po nagsasabi sa inyo, even the media, we can show it later. Nasa si Attorney She. We can show our call center nandito sa same building para makita nyo na rin. Lahat po ng tumatawag, nag-i-email, nagko-komento, comment lang ha, nagme-message. Lahat po yan sinasagot ng 24/7 Operation Center ng DMW OWA. Dadagdagan pa po yan ng iba pang efforts natin. I mean, in the next coming days, you will hear from us, no? But we have that Operation Center. So, yung Pilipinas, they can call 1348. At sasagutin po sila yung mga pamilya po. And then pag abroad po sila, +632 1348. Pwede rin po kayo mag-email at owacares@owa.gov.ph or ang pinakamadali para sa mga kababayan natin, mag-message kayo sa Facebook ng OWA at saka DMW at diretso po yan doon sa ating mga call center agents dito sa operation center natin. So, I'd like to invite the media later to see what we have here. It's been in place not just for this crisis that we're facing right now. Yan ay parte ng serbisyo ng DMW OWA. Pahabol lang po. Gaano karami